update lang po muna. Parang recently lang po itong naaresto natin na involved dito sa Glue Lady modus. Totoo yan, no? Itong si Glue Lady ay naaresto ng ating kapulisan noong May 16 dito sa Lipa City, no? Ito ay merong warrant of arrest na siyam. Oh. Okay. Karamihan po nitong warrant niya is violation ng 8484. Ito yung may theft, meron din siyang violation ng Access Devices Regulation Act of 1998. Ito pong si Glue Lady, pwede po natin itong pangalanan, sir? Itong si Glue Lady, alias Glue Lady, ay tubong Iloilo at isa siya sa most wanted regional level ng PRO Calabarzon. No? Ang identity niya is isang Lonalyn Di Pedro. Ilan taon po ito? 41 years old. Ito pong si alias Glue Lady, sir. So, most wanted nga po siya sa PRO 4A, Police Regional Office 4A or Calabarzon nga po. Ibig sabihin, saan po siyang area talaga pinaka umaatake? At paano po siya nabisto, sir? Well, nagsimula ito sa Western Visayas, no? Sa Iloilo, no? Nagkaroon siya ng mga waranton, nahuli ito sa Iloilo at nakulong. And ito ay nakapag-bail. Lumipat naman ito sa Mandawi, sa Cebu, hanggang sa pumunta siya rito sa area ng Calabarzon. At dito nga, sunod-sunod yung mga naging biktima niya. Kaya umabot ng siyam yung warrant of arrest na inilabas ng korte sa kanya. Opo. Ngayon, saan po siya nakakulong, General? Nakakulong po siya rito sa Lipa City, dito sa Batangas. Opo. At ito ho ay talagang parang talamak na niyang ginagawa. Meron po ba siyang kinabibilangan na grupo, sindikato, o ito talaga ay sarili lang niyang modus? Itong pagiging Glue Lady? So far sa pagkakaalam namin is nag-iisa itong si Glue Lady, no? Na merong ganitong modus operandi. Opo. At base lang din po sa report, no, na nabasa ho namin, na-aresto na pala itong si alias Glue Lady sa parehas na krimen 5 years ago. Ano lang po nangyari sa kaso niya noon, sir? Well, itong kaso ay hinihiring pa dito sa Iloilo. Kagaya ng sabi ko kanina, siya ay na-aresto, subalit ito ay nakapag-bail. Nakapag-bail. So, bailable pala itong kasong ito, no? Opo. Oo, sir, para lang din po sa kaalaman ng lahat at bilang awareness na rin po siguro sa publiko, paano ba yung ganyang modus? Maganda mangyari, manggaling po sa inyo para at least ma-aware at talagang mag-ingat tayo kapag nag-withdraw sa ATM. Paano bang style nitong si alias Glue Lady? Gawin na nating ano yan, o ba parang ibisto na natin? Well, ang ginagawa nitong si Glue Lady is nagtatambay ito sa mga ATM machines and nag-aantay ng kanyang mga magiging biktima. Karamihan ng naging biktima niya ay itong mga senior citizen, no? Ang ginagawa niya, lalagyan niya ng glue yung keypad para hindi mapindot nung magwi-withdraw. And pag sinaksak na yung ATM, syempre hindi niya mapipindot. Lalapit na itong si Glue Lady at kunyari tutulong din, sasabihan niya yung magwi-withdraw na puntahan yung card, pero bago puntahan, no, ibibigay nung biktima yung PIN card dahil nga kunyari siya yung pipindot nung mga numero. Until such time na nakaalis yung biktima, pupunta sa guard, yun na, tutungkabin lang niya yung inilagay niyang glue, sa kanya pipindutin uli yung PIN, yun na makakapag-withdraw siya. Pag nakabalik na yung biktima, saka na lang isasauli yung ATM card ng biktima at siya po ay aalis. Yun pala, nakapag-withdraw na siya. Oo, parang sa pelikula, sir, no? Yung mga ganyang klaseng modus pala. Meron pala nangyayaring ganyan talaga. So anong dapat gawin siguro, sir, no? Sa mga pagkakataon, lalo ang nabibiktima nito mga senior citizen niya. Yung talaga nahihirapan ho sa pag-withdraw. Ano ho dapat ang isaalang-alang siguro ng mga mag-withdraw, no? Mapa senior citizen man o kahit hindi?
Well, una sa lahat, no, hindi sila basta-basta tatanggap ng tulong kung may mag-o-offer sa kanila ng tulong. And of course, kung nila mapindot yung numero is kanila pong tatanggalin yung card nila, at kung hihingi sila ng tulong, dapat yung ATM card nila is Hawak. natanggal na nila doon Oo. sa ATM machine. Oo, mga simpleng paalala po mga kapatid, pero madalas nakakaligtaan po natin kapag nandun ka na sa sitwasyon. Kaya po paulit-ulit nating papaalala sa inyo, presence of mind dapat ha. At alam nyo dapat yung maaaring mangyari. Sir, sabi nyo po kanina, mukhang solo lang itong gumagawa ng ganitong klaseng krimen. Pero itatanong na rin po namin ulit, wala ba mga kasing or kagaya ng mga ganitong klaseng modus ang binabantayan din po ng pulisya? Well, so far sa monitoring naman ng mga kapulisan natin dito sa Calabarzon is wala naman kaming nakikita o wala nang nagreklamo simula nung nahuli itong si Glow Lady. Opo, para lang din po sa kaalaman, baka may nagbabalak ho. Anong parusa dyan pag ganyan nahuli, sir? Well, ito po ay, ang parusa po nito ay pagkakulong. Subalit ito nga po, ang sabi ko kanina is available po itong kaso na ito. Pero pagkakakulong po ng gaano katagal, if ever, kung mapatunayan? Well, ang nakasaad sa batas natin is pagkakulong ng aabot ng 6 na taon. Naku, ayan. May multa pa yan, sir, di ba? Depende sa gravity. Opo, depende sa ipapataw ng korte. Ayan, nako. Wag na ho kayong magtangka. At sa mga, yun nga po, sa mga madalas nagwi-withdraw, mag-ingat, presence of mind ang kailangan natin. Brigadier General, maraming salamat